Episode 309 na nga tayo ng abot kamay na pangarap mga kapuso, araw ng Lunes, September 4, 2023. Kausap nga nito ni Annalyn yung kanyang ama, kinakamusta niya ako noong kalagayan nito at narinig nga siya ni Lynette. Sabi nga ni Lynette, so tatay mo yung kausap mo? Opo, Nay. Kinakamusta ko lang po yung lagay niya. Kamusta naman po? Sabi naman ni Lynette, okay lang. Nabalitaan ko, okay na nga kayo ni Zoe. Pero paalala lang sa'yo anak ha, hindi porket na nagkabati na kayo ni Zoe, okay na. Pero at the end of the day, anak pa rin siya ni Moira. Pinapaalahanan lang naman kita anak. So naiintindihan naman ito ni Annalyn, di ba? Kasi nga nagbigay lang naman ng paalala ang kanyang ina. Samantalang itong si Moira, ito na nga, sinabon na nga niya yung mga marites ng Apex. Sabi niya doon sa nurse, iwan na muna siya. Ngunit lumapit itong si Doc Prado at kinamusta nga siya. Kamusta na po kay Ma'am Moira? Sabi naman ni Moira, shut up. Ngayon, gusto ko talagang malaman kung si Annalyn ba talaga ang nagbutas sa ulo ko. Ba't hindi kayo makasagot? Sagutin niyo ako. No, sinigawan niya. Ngayon, hindi talaga makapagsalita yung lima. Talagang nakayuko sila at takot na takot. Buti na lamang dumating itong si Zoe. Narinig niya kasi na sumisigaw ang nanay niya. Sabi niya, oh ma'am, anong ginagawa mo rito? Di ba marami pang test na isasagawa sa'yo, papasitiskan ka pa? At ikaw, sinabi mo sa akin kanina na ikaw ang nagbutas ng ulo ko, pero bakit ngayon sinasabi ng mga yan? Narinig ko sa kanila na si Annalyn pala ang nagbutas ng ulo ko. So wala na rin nagawa si Zoe, naiiyak na rin siya. Samantalang itong si Doc Lindon, nagpakita siya kay na Annalyn saka kay Lynette. At nagulat naman si Annalyn, sabi niya, oh Doc, out na po pala kayo. Sabi naman ni Doc Lindon, oo, maaga kasi ako nag-out, kagagaling ko lamang sa office dahil nag-file ako ng leave. Para saan po? Dahil magpaparehab ako. Kailangan ko kasing gawin to, kailangan ko ayusin ang sarili ko para pagbalik ko, okay na ang lahat. Good morning po, Ma'am Lynette. Good morning, this is Doc Lindon. Siya nga pala, Dr. Santos, na balitaan ko na nagkamali na nga si Ma'am Moira. And for sure, malalaman ko rin na magiging mabuti rin sa sayo. Mababago na rin ang lahat dahil alam niya ngayon na ikaw ang nagbigay ng first aid sa kanya. So nagulat itong si Lynette. Nagulat siya dahil nga hindi man lang sinasabi sa kanya ni Annalyn. So nagtinginan sila. So napagtanto ni Doc Lindon na hindi pa pala sinasabi ni Annalyn. Samantalang itong si Doc Yula, sinabi na nga niyan totoo po ma'am. Si Annalyn nga po yung nagputas ng ulo ninyo. Sabi naman ni Nurse Eva, no? Opo, nag-care nga po sa inyo eh. Sabi niya ni Moira, no? Manahimik kayo. Hindi kayo ang tinatanong ko. Sabi naman ni Moira, ano Zoe, sabihin mo totoo. Gusto ko manggaling sa'yo ang katotohanan. So umamin na rin si Zoe, umiiyak siya. Sabi naman ni Moira, no, bakit mo yung ginawa? Sabi ni Zoe, no, ma'am, kasi natatakot ako na gawin yung operasyon. Hindi ko kayang gawin dahil anak mo ko. Nanay kita. Sabi naman ni Moira, no, sa dinami-dami pa nang pwedeng gumawa, si Annalyn pa talaga nagbutas ng ulo ko. So umiiyak na si Moira, no. Hindi niya talaga matanggap yung pagkakataon na nagkaroon siya ng utang na loob kay Annalyn. Kaya talagang mabigat sa kalooban niya natanggapin yung katotohanan na nagmula pa mismo sa kanyang anak. Samantalang to si Zoe nakikiusap na sabi niya, pwede ba maging masaya na lang tayo, magpasalamat na lang tayo sa mga nangyayari. Samantala meron nag-text kay Lynette kaya umalis na rin siya at nalaman na nga niya yung mga nangyari. Ngayon nagbigay siya ng senyales kay Annalyn na mag-uusap sila mamaya. Nung umalis na nga itong si Lynette, tinanong ni Lindo na sabi niya, so kung ganun hindi pa pala alam ni Ma'am Lynette, hindi mo pala sinasabi sa kanya. Sabi naman ni Annalyn, no, oo, hindi ko talaga sinasabi sa kanya kasi alam ko mag-aalala lang siya. Pero maigi na rin yun para at least alam niya na, para wala na akong tinatago pang sekreto sa kanya. So sabi naman ni Doc Lindon, no, siya nga pala, ano na nga pala balita kay Doc Antonio? Meron na ba siyang malay? Sabi naman ni Annalyn, no, sa ngayon kasi wala pa akong balita eh. Mas maigi siguro kung makibalita na lang ako sa mga kaibigan ko sa Apex. Gustuhin ko man na pumunta kaso Apex kasi yun, panigurado may kita ako ni Ma'am Moira. Sabi naman ni Lindon, pues ito na ang pagkakataon para pumunta tayo ng Apex. Tapos na naman ang duty ko, tara na, kasamahan kita Dr. Santos. Ako ang bahala sa'yo, okay? Tara na, ano pang hinihintay mo? Sabi naman ni Annalyn, no, ngayon na? Oo, tara na, pumunta na tayo, sasamahan kita. Ito na ang pagkakataon para punta natin si Doc Antonio. Samantalang itong si Doc Joy, naging mabait kina Nurse Evan at Nurse Karen. Kinamusta nyo? Hello, Nurse Eva, Nurse Karen. Oh, hello, Doc Joy.
alamin ko sana po anong paborito ni Chang Susan. Chang Susan, yung lola po ni Annalyn, opo. Biglang nagsalita to si Nurse Eva noon daldal, sabi, ang gusto kasi ni Chang Susan, yung mga sinukmani, yung mga kutsinta, ganyan, sama mo na rin ng juice o kaya soft drinks. So biglang umalis si Doc Joe at nakangiti at nagpasalamat. Ngayon nagbigay ng babala si Nurse Karen, sabi niya, alam mo ba, minion siya ni Zoe, no? Panigurado, inaalam niya yung tungkol kay Chang Susan, tapos ikaw naman, sinabi mo yung mga sekreto niya. So sabi naman ni Nurse Eva, no, kasi usap ng pagkain eh. So talagang natawa ko doon, mga kapuso. Samantala ito na nga, kinakabahan na si Annalyn na nasa loob na nga sila na Apex. Sabi naman ni Lindon, ako ang bahala sa'yo. Samantalang nakita nga nila itong si Zoe at biglang umatras to si Annalyn, pabalik na sana. So inawat siya ni Zoe, sabi niya, Annalyn, siguro is time para magkaharap at magkausap kayo ni Mami. Tama-tama, may sasabihin sa sa'yo. Mami, sabi naman ni Zoe, no, Annalyn, so nakangiti, alatang peke eh. Halika, lumapit ka dito. Pasensya ka na, hindi ako makatayo kasi alam mo nakakagaling lang ng operasyon ko. So dahan-dahan na lumalapit si Annalyn, no, at talagang kinakabahan pa rin siya. So nakipagkamay sa kanya, sabi Annalyn. Tapos bigla siyang tumayo, dahan-dahan, sabi niya, alam ko na ikaw ang nagbutas ng ulo ko. Pwes, ikaw naman ang bubutasin ko. Ulo mo naman ang bubutasin ko. So yan na, nagkagulo na. Meron siyang hawak na ballpen. Nanggaling dun nga sa sekretary niya kasi meron siyang pinirmahan. So nagkagulo. Biglang sumugod itong si Zoe saka si Lindon, sabi niya, hey. Sabi ni Lindon, no, lagi siyang ganun eh. Lagi ganun ang reaction niya eh. So nakuha agad nila si Annalyn, nakalis agad. At sinisisi nga nila itong si Moira. Sabi ni Lindon, no, kung hindi dahil kay Annalyn, kung hindi niya ginawa yung procedure na yon ng first aid, wala ka ngayon dito. Wala ka dyan sa kinaupuan mo, sabi naman ni Moira. At gusto mo pa magpasalamat pa ako dyan, kriminal yan? Manda ka, sasampahan kita ng kaso. Kaya mas mabuti pa, sabihin mo dyan sa kaibigan mo na maghanap na siya ng abogado. Dahil itutuloy ko ang pagsampa sa kanya, kriminal siya. Gusto mo akong patayin? Talagang bubutasin mo yung ulo ko? So inawat siya ni Zoe, sabi ni Zoe, Annalyn, Dr. Javier, buti pa umalis na muna kayo, sige na. So kinumpronto niya nanay niya. Galit na galit itong si Zoe. Gusto ko itong eksena to, mga kapuso, no? Yung eksena nga ni na Miss Pinky Amador sa kanya kay Zel Kinuchi. Mami, hindi mo ba naiintindihan? Kung hindi dahil kay Annalyn, wala ka ngayon. Wala akong mami ngayon. Kaya mabuti pa maging masaya ka na lang, magpasalamat ka na lang. At nandiyadyaan siya, tinulungan ka niya. Utang na loob mo ang lahat. Kaya kung ba't ka buhay ngayon, kung bakit nandiyadyaan ka? Sabi naman ni Moira, over my dead body, hindi ko matatanggap. Yung blood slurking na yan, na anak sa labas ni Robert, yan ang sumira ng pamilya natin. So sabi naman ni Zoe, no, yung anak sa labas na sinasabi mo, siya ang nagligtas ng buhay mo. Kaya mami, tigilan mo na to. Magpakabuti ka na, maging mabait ka na lang, pwede. Para wala ng gulo, para wala ng away. Wag mo na tong gagawin, mami. Kasi kailangan kita, mahalaga ka sa buhay ko. Ginawa ko yun dahil wala akong choice. Noong mga panahon na nangihina ako, naduwag ako, hindi ko kaya nagawin yung first aid procedure sa'yo. Dahil nanay kita. Pero ang laking tulong ni Annalyn. Si Annalyn ang tumulong sa'yo, ang tumulong sa akin. So sabi naman ni Moira, no, so binigyan mo siya ng consent na ituloy yung procedure na yon. So tumalikod to si Zoe, napagod na siya. Ngunit humarap siya sa nanay niya at binalikan niya si Moira. Sabi niya, kung ako ba ang nasa kalagayan nang nabagsakan ng malaking kisame, ganun din ba ang gagawin mo, ha? Kakausapin mo ba si Annalyn para iligtas ako? So hindi na nakasagot si Moira, sabi niya, pwede ba umalis ka muna sa harapan ko, Zoe? Gusto kong mapag-isa. Umiiyak si Moira, no? Hindi niya talaga matanggap. Ngayon, ito namang si Annalyn, hindi na raw siya nakapunta kay Doc Antonio. Dahil nga kay Moira, napigilan siya. So, sabi naman ni Lindon, okay na yon, maigi pa, umalis na nga tayo. So wag kang papayag na gawin ulit yung sa'yo ni Ma'am Moira. Wala siyang utang na loob matapos na gawin mo yung sa kanya, tapos sasampahan ka pa niya ng demanda. So narinig ito ni Lynette. Sabi naman Lynette, meron ako narinig na demanda. Sino magsasampa ng demanda sa'yo? Sige na, Annalyn, sabihin mo na, wag ka na magtago. Sabi naman ni Doc Lindon, no, dahil po kasi kay Ma'am Moira,
gusto po niyang sampahan ng kaso si Annalyn. At ang malala pa po nito, sinaktan niya po yung anak nyo. No, balak niya rin pong butasin ng ulo nito. Sabi naman ni Lynette, siya na nga itong tinulungan ni Annalyn, tapos siya po itong walang utang na loob. Umanda sa akin yung Moira na hindi ko palalagpasin ang ginawa niya sa'yo. Samantalang si Moira nakikiusap kay Ray na gustong gusto niya na ma-discharge. Ngunit pinipigilan siya ni Doc Ray. Sabi nga niya, alam mo, hindi ito pwede na mangyari sa'yo na lumabas ka ng basta-basta na lamang. Marami pang test na isasagawa sa'yo dahil kaya galing mo na sa operasyon. Sabi naman ni Moira, ako may-ari ng ospital na to, kaya ako masusunod. Ngayon biglang dumating si Lynette. Napaka-blooming ni Lynette, talagang palaban na palaban ng datingan. Sabi naman ni Moira, anong ginagawa mo dito? Sabi naman ni Lynette, gusto lang naman kitang dalawin at kamustahin. Alam mo Moira, hindi ko maintindihan kung talaga bang wala kang utang na loob o talagang napakasama na talaga ng pag-uugali mo. Alam mo, matapos ka nga bigyan ng first aid procedure ni Annalyn, ng anak ko, tapos ito pa ang ibabato mo sa kanya, ito pa gaganti mo sa kanya, ha? Galit na galit ka sa anak ko at gusto mo pa siyang sampahan ng kaso at sinaktan mo pa yung anak ko. Kaya hindi ko to palalagpasin. Sabi naman ni Moira, wala akong pakialam. Gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin dahil kriminal yung anak mo, gusto niya akong patayin. Alam mo, hindi yung kayang gawin ng anak ko dahil hindi siya masamang tao. Ginawa niya lang parte niya bilang isang doktor. Sige, magkita tayo sa korte. Ipakita mo yung mga yung mga ebidensya mo. Tingnan natin kung sino mapapahiya. Hinamo niya si Moira. Sabi naman ni Lynette, sino kaya ang tunay na kriminal sa atin dalawa? So pinagbabato niya ng rambutan si Moira, So magkaalaman bukas kung ano ang kahinat na eksenang nyo mga kapuso. Abangan natin ang episode 310 dahil patuloy na nagsiselos itong si Carlos dahil nga nagkasundo na muli itong sina RJ saka si Lynette, 'di ba? Dahil friends na nga sila. Ito na nga yung iniiwasang mangyari ni Lynette. Samantala, patuloy pa rin talaga ang pag-aaway na mag-inang Zoe at ni Moira dahil nga patuloy pa rin na magiganti itong si Moira. Sukdulan pa rin ang sama ng loob niya kay Annalyn at pinipigilan ito ni Zoe. Samantala, binibiro ni Annalyn si Doc Lindon. Sabi niya, gusto mo ba, Emily, hanapan ko ng girlfriend si Doc Lindon? So inawat siya ni Doc Lindon, kinuha yung litrato. Sabi niya, wait, tika lang, di mo na pwedeng sabihin yan. Kasi sa ngayon, Dr. Santos, di ko naman kailangan ng girlfriend eh. Masaya naman ako sa trabaho ko. Saka masaya ako na nandito ka. Ikaw lang sapat na. So, kilig overload mga kapuso. So, bukas din merong bagong karakter na darating. Itong si Melba, di ba? Sino kaya si Melba sa buhay nito ni Aling Susan o ni Chang Susan? Nagagampanan ni Miss Manilyn Reynes. Ito yung dapat natin pakatutukan bukas mga kapuso dahil meron na naman bagong karakter na madadagdag dito sa Abot Kami na Pangarap. So, wag natin palalagpasin ang episode 310 araw ng Martes. Dito lamang yan sa GMA Afternoon Prime. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kapuso, please subscribe my channel at i-hit mo na rin ng notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap. At i-like mo na rin ang video na to at i-share mo na rin sa iyong social media platforms. At lagi ka lang tumutok sa GMA shows tulad nito. Maraming salamat sa inyong panonood mga kapuso. God bless us all at dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na ito.